po, and it happened using his own words. So ayan, next po. He promised to give Sarah over child bearing age a child and blessed Abraham. So kung mapapansin po natin, sobrang edad na ni Sarah nung time na yon. Pero nung pinanghawakan ni Sarah at ni Abraham yung pangako ng Lord, nagkaroon sila ng anak. At yun nga po ay sino po nakakilala sa anak ni Sarah at ni Abraham? Si Isaac. So, kagaya nung ating binasa kanina, si Lord ay siya pa rin yung Lord ni na Abraham, Jacob, and Isaac. Tama ka po. Amen. So, ayan. Next po. And this word also made the blind see, the lame walk, and Lazarus came alive. So, yan. Sino po dito nakapanood na ng The Chosen? So, lahat naman halos tayo, ano po, tapos yun nga, nandun pa rin naman nga siya sa Bible na babasa natin. So ayan, through His Word din, wait lang po, through His Word din po nagawa ni Jesus or ni Lord na bigyan ng paningin o ibalik yung paningin ng mga walang paningin. Tapos ginagawa din ni Lord na palakarin yung mga lumpo. Siguro yung mga nabasa natin yun na simula pagkasilang paralyzed na, lumpo na, pero sa word lang ng Lord, nakatayo muli at nakalakad yung mga lumpo. Amen. And Lazarus come alive. So si Lazarus, lagi nating naririnig, siya yung isa sa best friend ni Jesus Christ nung time nila. Nung nabalitaan niya na namatay, so bale hindi siya talaga namatay, kumbaga natutulog lang, pero dineclare doon na namatay. Pero yun nga, pinakita pa rin ni Lord doon, dinisplay pa rin ni Lord doon yung kanyang glory sa pamamagitan ng muli niyang pagbuhay sa kanyang kaibigan na si Lazarus. So, nung time na yun, sigurado maraming kapangalan si Lazarus, pero iisa lang yung binigyan ng buhay. Amen. So, maaring sa ating sitwasyon ngayon, maaring tayo ay merong pinagdaraanan na para bang daig pa natin ng patay. Pero iangat natin yan sa Lord. Siguradong tayo ay muli niyang bibigyan ng buhay. Amen. Ano man yan, si Lord lang ang tayo nakakaalam. Ipagkatiwala natin sa Lord dahil si Lord ay tapat sa kanyang pangako. At yun nga, tutuparin niya yung kanyang mga ipinangako sa atin. Amen po. Amen. So yan, next po. Always be reminded daw po na God's word can change us, save us, and bring us the light and hope. So yan, sabi dito, God's word can change us. Sabihin po natin, change. So isa daw na pinakamahirap tanggapin sa ating buhay ngayon ay yung pagbabago. Dahil bawat araw, laging may bagong nangyayari sa ating buhay. Amen. Pero ang Lord, yung word ng Lord, magagawa niya tayong baguhin. Sabi nga umisip ka or kung may kilala ka man na pinaka-notorious na tao, kayang-kaya niyang baguhin ng Lord. Amen, gamit ang kanyang salita. Amen po. Yan. Save us, so maliligtas na tayo. Maaring tayo ay mailigtas na ating kapwa-tao. Siguro, 1, 2, 3 beses magagawa niya ng kapwa natin tao. Pero ang Lord, palagi niya tayong isa-save sa kung ano man yung ating solution na problema na ating pinagdaraanan. Amen po. Amen. Yan. And bring us the light and hope. Amen. So, magbibigay din tayo dapat ng kaliwanagan sa ating kapwa at pag-asa na meron tayo. Next po. Yan. Always be ready to answer everyone who asking for the hope that we have. So, gagawin natin yon. Siyempre, sabihin natin, with love. Amen, with love. So may verse po yan, kaso hindi ko na siya nahanap. So, pero nandiyan naman po yung thought. Sabi po ay, lagi daw tayong maging handa sa pagsagot kapag may mga tao na nagtatanong sa atin, bakit ikaw kapatid hindi, bakit ikaw kuya kahit na kita ko'y ang daming problema masaya ka pa rin, nakakangiti pa rin. Di yun. Yun, kaya nga, lagi tayong maging prepare o always ready na sabihin yung pag-asa at yung liwanag na meron tayo at yun na, ibibigay natin yon or isa-share natin yon sa ating kapwa ng may pagmamahal. Dahil ganun din naman tayo minsan, meron ding nag-share sa atin ng word of God or ng
na magandang balita na noon minsan tayo ay sadlak na sadlak sa isang sitwasyon or sa isang problema, meron din ginamit ang Lord para tayo ay makakilala sa Lord. Amen. Amen po. Amen. Next po, medyo maikli lang po ito. Ayan. When we are pained in failures and setbacks. So, sino ba dito ang mga nasakta na? Taas nga po ang kamay. Ayan. Ayun, meron. Daliri lang na itaas. Sobrang sakit yata nun. So, ayan. Amen. When we are pained in failures and setbacks, next po, God's Word can comfort us and help us regain faith. So, kapag po sinabing comfort, ano po ating maiisip dyan? Komportable, payapa, magaan sa pakiramdam. So, ayan. Atin pong balikan yung mga promises ng Lord sa Philippians 4:13. Sino po may kabisado nito? Ayun. Thank you, Kuya Ras. Si Kuya Ras lang narinig kong nag-recite. Si Ate Jassel. So, ayan. Sabi dun sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. And dun sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. So ayan, kapag daw nanghihina, hindi naman siya talaga nawawala. Kumbaga nababawasan lang at nakakapanghina yung mga sitwasyon na ating pinagdaraanan minsan. Pero yun nga, para maibalik po ang ating faith, sabi nga ay ask God na, i-ask lang lagi natin ang Lord na ibalik or dagdagan yung ating pananampalataya. Natatandaan nga po natin yung sinabi nung apostle na increase our faith. Amen. Sino po nakakatanda ron? Yan, bukod kay pastor. So, amen. Lagi nating i-ask sa Lord na dagdagan ang ating pananampalataya. At may na-record nga po siyang maging sukat lang ng ating pananampalataya. Ano nga po 'yon? Maging kasing laki lang daw ng mustard seed. So, gaano ba kalaki yung mustard seed? Maliit pa rin yun, di ka po, sa literal na ating paningin. Pero para sa Lord, malaki na yon. At yun lang ang kanya ni-required para tayo ay makapag-conquer sa ating mga pinagdaraanan. So natatandaan po din po ba natin nung sinabi niya sa kanyang mga disciples, but ang liit na yun yung pananampalataya. Parang medyo nakakalito yung kanyang sinabi. Na sabi ng Lord, maliit. Tapos sabi naman ng mga disciple, increase our faith. Tapos maging kasing laki lang ng butil ng mustasa. So basta, sundin lang natin yung word ng Lord at hindi tayo maliligaw. Amen po. Amen. Yan. Next po. When we are confused about life and unable to find direction, God's word will guide us forward. So yan, kapag daw tayo ay litong-lito na kung saan ba tayo pupunta, kaliwa, kanan, or sa likod, atras ba, o mananatili na lang ba sa ating kinatatayuan, yung lagi din tayong sumangguni sa God, sa word ng God. Dahil siya lang naman talaga ang magbibigay sa atin or magdidirect sa atin sa tamang dapat nating daanan. Amen? Yan. Palakpakan nga po muna natin si Lord. Medyo marami nang inaantok. Yan. Next po. Yan, Proverbs 3, 5 and 6. Sige po, atin pong sabay-sabay na basahin. 1, 2, 3. Trust in the Lord with all your heart and lean in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So, ayan. Ang susi daw po ay magtiwala lang tayo sa Lord at sa Kanyang talino. At hindi yun sa ating sariling kakayahan or sa ating kaalaman. At sa lahat daw po ng ating mga binabalak, i-acknowledge daw natin ang Lord. At yun nga, itutuwid niya ang ating landas. Amen. Next po. When we live in sin and cannot free ourselves, yan. Sabi daw kanina, doon sa aming sharing sa Young Prof. So ayan, glory to God. Doon ako napabilang sa Young Prof. Gusto ko sana sa men's, parang sikip na. Doon sa Young Prof ako napapunta. Kaya nga, yun. Sabi naman ni Kuya Ras, pwede ka nga kuya sa kids. All around ka naman, sabi ng gayon. Wag lang sa wow, sabi ng ganyan. So ayan, nakakatuwa. Dahil yun nga, sabi doon ni Pastor Marvin, na example niya doon, sabi, iba kasi yung nagkakasala kaysa sa namumuhay sa kasalanan. Amen. So ayan, when we live in sin and cannot free ourselves, next, Kuya Francis,
God's Word can show us the way of practice so that we can break free from the shackles of sin. So ayan, si Lord pa rin daw po ang magbibigay sa atin ng solution kung paano tayo makakatakas or makakalusot, makakalabas, makakawala dun sa gapos or tanikala ng kaaway or ng kasalanan. Meron ka po tayong Bible verse na kasunod. Next po, yan. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. So yan, favorite ito ng aming manager sa office. Sabi dito, no temptation na pinagdaanan ng naunang tao at hindi. Wala daw pagsubok na na hindi pa napagdaanan ng ibang tao. At kung sakali man tayo dumadaan pa rin sa ganung pagsubok, laging tapat ang Lord. Siya pa rin yung magbibigay ng way out para tayo ay maka-escape doon. Ang problema nga lang, hinahayaan natin na tayo ay mahawakan or matalian nung kasalanan. Yun ang problema doon. Pero ang Lord, lagi siyang may solution. Sabihin nga po natin, God is the solution. Amen. So next. Yan, parang ito na po yung last verse. Matthew chapter 4 verse 4. Sige po, sabay-sabay po ulit nating basahin. The Lord Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." So ayan, hindi lang daw po sa literal na tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Lord na lumalabas sa kanyang mga bibig. So, hindi daw mawawala ng kabuluhan lahat ng ating mga nababasa or napapakinig na Word of God. At yan nga, palagi yang magkakaroon ng bunga sa puso at sa buhay ng mga nakakarinig. Bago man siyang nakapakinig or datihan na, lagi yan na merong bunga na ibabalik sa Lord. Amen po. Next. Therefore, it is so important to read God's Word and put it into practice. So ayan, mas mahalaga po lagi na basahin natin ang ating mga Bible, nasa cellphone man yan or nasa hard copy. At yun nga, lagi nating ilalagay sa pagpapractice. At yun nga, pang-araw-araw na natin siyang ipamuhay. Sabi nga, wag daw tayong makinig or magbasa ng Word of God tapos ay kalimutan. Parang pananalamin lang. Kunwari, bago ka umalis ng bahay, mananalamin ka, titignan mo kung may amos pang iyong mukha. Pag meron, tatanggalin mo. Tapos hindi ka aalis sa harap ng salamin hanggat hindi mo nakikitang malinis na. So ayan. Tapos bago umalis ka na, tapos nakalimutan mo yung itsura mo. Parang ganun din po yung pagbabasa ng Word of God. Binasa mo ng binasa, nag-meditate ka, tapos biglang nandyan ang tukso, nagpatukso ka. So parang nadaya lang ang sarili. Amen. Dapat hindi ganon. Sabi mo sa iyong katabi, dapat hindi ganon. Yan, amen. Next po. Sige po, sabay-sabay po ulit natin basahin. Ito na po yung huli. Application is better than reflection. Amen. So laging application talaga ang pinaka-the best kaysa ang daming alam nito yung si Brother Rico sa Bible Pero kumusta ka naman? Yan. Na-apply mo ba? So ayan, itanong po natin yun sa ating sarili. So ayan. Sige po, meron pa po ba? Wala na po. So ayan, thank you Lord and glory to God po. Tayo po ay muling mag-pray. Amen. Lord, maraming salamat po sa pagkakahayag po na iyo pong buhay at mapangyarihan salita. Maraming salamat Lord God sa muli niyo pong pagre-remind sa amin na hindi lamang basta sa tinapay na bubuhay ang inyong mga anak, kundi sa mga bawat salita na lumalabas sa iyong mga bibig, Lord God. Maraming salamat din, Panginoon, na lahat ng bagay na aming gagawin para sa iyong kapurihan ay hindi mawawala ng kabuluhan. Maraming salamat din, Panginoon, dahil kung kami ay maniniwala at mananampalataya, lahat ng mga bagay na patungkol sa inyo, lahat na aming iniisip, pinaplano, ay magkakaroon ng katuparan dahil wala nga pong imposible kapag kayo po ang aming kasama. Maraming salamat, Lord, sa mga anak nyo na naglaan nga po ng oras para po pakinggan ang inyong mga salita. Nawa, Lord God, ito po hindi mawawala ng kabuluhan sa aming mga puso, kundi, Panginoon, ito po
may a-apply nga po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. May share din po namin ito sa aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng aming makakasalamuha sa paglabas pa lang namin, Panginoon, ng bahay panambahan na ito. Kay Lord God, ang nais naming itanghal sa aming buhay, sa lahat ng aming mga ginagawa, iniisip, pinupuntahan, mga nakakasalamuha, Lord God. Kayo po ang madakila. Ito po ang aming samot, dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Glory to God.